So mga ka-angel, at nag-hail kanina. So ipapakita ko po yung hail. Ito. Yan, medyo tayo lang, medyo maliliit. So mga ka-angel, at nag-hail kanina. So ipapakita ko po yung hail. Ito. Yan, medyo tayo lang, medyo maliliit. So kasi minsan po malaki, delikado yan eh. So ayan mga ka-angel, oh. Yan. Buti lang maliliit siya. Kasi delikado po ito, pwedeng masira po ang mga bahay, mga sakyan eh. Ito mga ka-angel, oh. Ano? Ayan, yan po hail mga ka-angel. So yun yung nag-hail kanina. End of flashback. So mga ka-angel, yun. At nag-hail kanina. Buti na lang maliliit yung size ng mga hail kanina. At may mga time kasi na dito sa Calgary ay pagka dito mga pa-summer na, yan po yung mga time po na nag-hail. So yun po yung mga delikado minsan, kasi kung sobrang laki po ay baka masira yung mga bahay. Kasi yung mga bahay po kasi dito mga angel, yung mga plastic yung walling niya. Tapos yung mga car din, kung sobrang lakas po yan, nangyari po yan siguro 4 years ago mga ka-angel, dun sa may bandang northeast ng Calgary, ay may nag-hail po yan ay sobrang laki, para pong bola po yan ng golf o kaya ping pong ganun, at may maraming na damage. Pero very rare lang naman dito sa banda dito sa amin, usually mga ganun kaliliit lang, pero yung mga lalaki talaga ay dun sa may northeast area. Kaya mas maganda kung may garahe po kayo para covered po yung mga gamit, mga car. O ngayon mga kanjale, pupunta tayo sa kakain tayo sa labas mga kanjal, para maiba naman. Kakain tayo sa isang Italian restaurant na isang sikat po dito sa Calgary. So tapos na yung hail kanina, kaya makulimlim. Mga kanjal, tingnan nyo po yung ulap mga kanjal, kaya pag nangingitim yan, ayan po yung parang delikado, may tendency na mag-hail siya. Pero usually mga ganyan lang, yung mga pa-summer lang naman na, mga siguro the month of June usually mga kanjal, kaya yung mga early July, mga ganyan yung mga hail season. Ayan, may part po na may sinyalis na parang madumi yung daan dahil malaki yung sa force po ng hangin kasi yan. Yan mga ka-angel, at andito tayo sa MacLeod Trail. Yan, muulan na naman po. Masungit ang panahon ngayon. Wala yata sa mood mga ka-angel. Dapit na po tayo mga ka-angel. Andyan sa right po yung pupuntahan natin Italian restaurant.
Yan, Chanti Cafe. Shanti or Chanti, kung di ko alam kung ano yung pronunciation nila dyan. Dito po sa Willow Park Village, Makayal, dito sa Southwest. Malapit po yan sa Anderson Station ng C-Train. So, magkakanan tayo dito. Magkakanan tayo dito mga angel para maghanap tayo ng parkingan. Oh, may ama po rin, may ama dito din. So, medyo puno yata pero okay lang, mayroong nakita ko sa dulo mga angel. So yan mga angel, papasok na tayo sa loob. Medyo marami ang tao. So yan, pasok tayo sa loob mga angel. Yeah, medyo marami ang tao mga angel. May mga bar sila mga ka-angel, oh, yan. Yan ang loob niya mga ka-angel. Pwede mag-inom dito. Wag lang wag lang hanggang matumba. Ito mga ka-angel yung mga menu nila. Yung mga ka-angel, oh. Ito yung mga menu nila, oh. Masarap dito mga ka-angel, ito. Yan, Alfredo, yan. Yan yung mga masarap na menu nila. Masarap dito yung calamari. Yan. Day 2. Hula ho mga ka-angel! Ito naman po ang inyong lingkod ninyong katropat kalakwatsa, Kuya JJ! So ngayon po mga ka-angel ay pupunta naman tayo sa track session natin. At kailangan na nating matapos para may raos na natin mga ka-angel. So mga kunting oras na lang at matatapos na natin. So for the meantime at dadaan muna tayo ng store at bibili lang tayo ng drinks para gaganahan po tayo mga ka-angel. So tara po at samahan niyo po ako mga ka-angel. Pasok pa tayo dito muna mga ka-angel para bili tayo ng may inom dito. 20 minutes later. So yun mga ka-angel, nakabili na tayo. Hindi na ako nag-video kasi may mga music sa loob. Maka-copyright na naman yung background niya. Hindi ko pa kasi napapag-aralan yung pag-mute sa background. So pupunta na tayo sa school mga ka-angel, magdadrive na tayo. Oh, may breakfast dito mga ka-angel, Egg Smart. Planet Fitness mga ka-angel, ayan. Yung mga gustong magpa-sexy at saka magpa-abs ng mga katawan mga ka-angel. Marami pong mga fitness center dito at 24 hours po sila mga ka-angel. So pwede po kayong enroll. Mura lang po yun mga ka-angel, para magiging maganda yung katawan natin. So ito medyo maambon-lambon na naman mga ka-angel at hindi tayo makalakad sa labas. Balak ko sana maglakad-lakad at magkaroon ng mga video. So may session po tayo ngayon mga ka-angel at saka air brake. So tayo natin yung lights na maging green at good to go mga ka-angel. So mga ka-angel, at yung mga susunod na video ko, magkakaroon tayo ng mga topic na naman at pag-uusapan natin. So mga ganito mga ka-angel, at pagkwentuhan po tayo ulit. At
mag-iisip po tayo ng mga magagandang topic na makakatulong po sa ating pamumuhay araw-araw. So, yung mga nakarang vlog natin mga ka-angel ay napag-usapan natin yung kahalagaan ng Canada at kahalagaan o yung mga benefits or kahalagaan ng mga permanent resident dito sa Canada. So, ito mga ka-angel, isa pa, yung pollution po sa Canada ay very good kasi hindi siya polluted masyado at marami pong gumagaling dito. Pagka po lumipat po sila dito sa Canada ay nawawala po yung mga kanilang mga related po sa mga lungs, yung mga like for example yung mga hika, yan mga ka-angel, yan. At kasi po, siyempre po mga yung hika mga ka-angel, kung yung daming bacteria, mga virus po yung paligid natin ay hindi po maganda yon. Kaya maganda talaga na malinis po yung air natin sa paligid para hindi po mag-trigger kung may mga hika, ganyan tayo. So pagka fresh air po yan at maganda, hindi po siya masyadong atakehin yung mga hika. Kaya pansin ko po may mga nawala or hindi, parang gumaling yung mga karamdaman nila nung lumipat po sila dito. So bawal po dito mga ka-angel yung mga smoke belching. Mahuhuli ka po ng pulis at magkaroon ka po ng ticket tsaka multa. High-tech po na ngayon mga ka-angel at halos lahat na po ng design ng mga car ngayon ay mga kumbaga carbon monoxide filter, yung parang para ma-block niya po yung mga usok, ganyan. Kaya po ina-advise talaga yung government o ini-encourage yung mga tao na mag-ship or at least magkaroon ng electric vehicle, dahil po yung electric vehicle ay zero emission yan at malinis po yung kapaligiran. But yung mga companies po na hindi pa po gumagawa ng mga electric ay parang umaalma sila dahil siyempre po maapektuhan po yung negosyo. At saka yung mga ka-angel, yung mga government ngayon, di ba yung nakaraang video ko, yung may nagbibigay po sila ng 5,000 Canadian dollar na incentives pag bumili po kayo ng EV car, any kind of EV car. Meron po ba yan, matik na incentives. At plus depende po sa province na tinitirhan ninyo. For example, sa British Columbia, if I'm not mistaken mga ka-angel, ay meron mga maybe 4,000 something like that, or 4,000, I forgot the exact amount, pero meron po mga ka-angel at some provinces. So magbabari po yan kung saan po kayong province nakatira. May additional po yan. So suma total, federal 5K and plus provincial kung magkano po yung bibigay nila pag bumili ka po ng EV car, na automatic po yan na ikakaltas na sa bibilihin yung car na EV or breakdown. Makikita nyo po yun, mag-a-appear na lang po dyan yung sa breakdown po niyo ng mga pricing ay makikita nyo po yung incentives from the government. So pagka for example yung EV car is 50,000 minus 5,000 is gonna be 45,000 plus from the provincial government kung meron po silang additional na ibibigay, which is good, better than nothing mga ka-angel. Kasi yung government of Canada kasi mga ka-angel, talagang gusto nilang yung Canada ay hanggat maaari zero emission na. At para maganda yung paligid, sabi nga nila yung mga usok ay nakakaapekto po sa global warming. So kaya nagkakaroon tayo ng mga kakaiba, ang mga natural phenomenon
dahil po sa epekto po ng bad smoke or yung pangit po na usok galing po sa mga car. So pagka po mapapansin nyo at sa mga nakarang video ko ay so far sa akin wala pa akong nakitang umuusok. Kung meron man, kaya siguro hindi ko lang nakita, pero mostly mga ka-angel, wala nang mga usok-usok talaga. At saka may controller na kasi yan sa sa engine, yung sa exhaust niya, para makontrol po yung usok na itim. At required po yan sa mga manufacturer yata na maglagay po ng ganun mga ka-angel. So sabi ng Canadian government by 2035 po yata, kung yung nakalimutan ko ng exact year, yun po yung target year nila na majority or hindi na yata sila parang magbenta ng mga combustion car. Maganon po yata ang plano. Combustion car mga ka-angel, commonly known as yung mga gasolina na car, yung tulad ng dinidrive natin ngayon, yung mga car na normal ba na dinidrive natin araw-araw, yun po yung mga combustion car. Antabayanan natin yan mga ka-angel kung matutuloy man o kung ano yung development, kung majority na nga ng mga car sa 2035 ay mga electric car na, at yung mga binibenta ay mga electric car na po talaga. So wait natin yan. At yung hybrid po yata mga ka-angel, yung dalawang option, yung gas tsaka electric, ay kasama rin po yata yun sa 5,000 incentives from the government. Kasi meron din po siya kasing electric, less emission pa rin po siya. So baka kasama na rin po yata yung hybrid. So double check po natin sa mga dealer kung covered po yung hybrid, yung mga like sa yung mga PEV, yung plug-in hybrid electric vehicle po yata ang tawag doon. Which is very popular ngayon yung PEV mga ka-angel, kasi pwede kang i-charge at yung may option ka po na mag-battery or mag-gas. Unlike po yata yung unang hybrid is yung parang yung pag-create po ng energy pagka po tumatakbo yung car. So hindi ka po mag-charge doon yata. So may iba't ibang klase yan. Sa ngayon po PEV, so plug-in, tawag, isasaksak mo sa electric outlet para mag-charge. Parang kumbaga isang sikat na electric car ay i-charge mo parang cellphone. Yun po yata yung PEV mga angel. So check natin yan kung interesado kayo. At internet lang po, high-tech na po tayo mga angel. So dadaan tayo dito sa may Stony Trail mga ka-angel. So pansamantala ko munang ihinto tong video mga ka-angel. At ingat po kayo lagi, stay safe, tsaka pray hard, it always work. So see you later mga ka-angel. 20 minutes later. Mga angel, at magbabagi ulit tayo.
Ayan mga ka-angel, at nakagawa natin yung bagging. So ulit tayo. Ito naman po ay tinatawag nilang parallel parking. So ulitin po natin ulit at try natin naman mag-park dun sa kabila mga ka-angel. So
Wala tayo ng blind 90 mga ka-angel. Blind 90 na parking. So, ang sabi ay full left hanggang makita natin yung landing gear na pangalawa. So, i-maintain lang yung full left daw. Yan, pag nakita na, kailangan na nasa gitna na yung pangalawang landing gear. Yan. Pag nakita na natin, yan mga ka-angel. Yan. Yan, magmamakita mo yung landing gear doon na pangalawa ay full right naman natin siya. So, yan. Pagka po i-touch daw, pag na-touch na siya, yung pangalawa doon sa gulong ay pwede na namang i-full left. Left na naman tayo. Yan, pagka nasa gitna naman sa mga ka-angel, ay ipo-full right na naman natin. Yan. Yan mga ka-angel, yan. So titignan natin habang matras tayo, titignan natin yung likod kung saan siya tatama ang parking. So yan. So pwede natin straight. Make it sure na hindi natin mabangga yung cone dito sa harap natin kasi automatic field daw po yun mga ka-angel. So kailangan nating matras na at titignan po natin kung saan po siya tatama. Yan, may nakikita natin yung cone doon. Dito lang tayo magpapalala dyan. Pwede din mag-forward konti. Ha! So kailangan masilip natin yung cone. Sabi ng instructor natin ay kailangan natin makita yung cone para yun yung reference. Ikot-ikot, paikot-ikot. Yan, so forward muna natin. So mag-stretch siya. So, yan mga ka-angel at subukan natin ulit pag-blind na 90 na na parallel, blind 90 na backing. Huwag tayo ulit mga ka-angel, nakapilitin natin.
So mga kaindiyan, yun po muna ang video natin at kailangan nating umuwi na muna para makapag-prepare pa tayo. At ingat po kayo lagi, stay safe, pray hard, it works. Ito po ang inyong lingkod, inyong katropat kalakwatsa, Kuya JJ. God bless po at ingat po kayo lagi. Salamat po.